Sa mga nagdaang kabanata ay bumaba na si Xiao Chen upang kausapin ang Heavenly Pixian King. Sa paglapit ni Xiao Chen kay Heavenly Pixian King ay baka sa kanyang mukha ang takot. Napansin ito ni Xiao Chen kaya tinanong niya ito na kung bakit parang natatakot sa kanya ang Heavenly Pixian King. Sa tanong ni Xiao Chen ay mariin niyang itinanggi ito kahit na halata namang natatakot siya. Nagsaad din siya na aking Panginoon hindi ba't mayroon kap ang itim na lobo. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen sa pamamagitan ng pagtango ng kanyang ulo. Sinabi ni Heavenly Pixian King na maari niya itong papuntahin dito ngayon. At maari din niya itong turuan ng banal na kapangyarihan mula sa kanyang Pixian clan. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay kanya itong ipinagtaka. Kaya naman sinabi niya na si Black ay hindi mula sa kanilang clan, kaya posible bang maturuan niya ito ng ibang banal na kapangyarihan. Tumulo naman ang pawis ni Heavenly Pixian King sa sinabi ni Xiao Chen at agad niyang ipinaliwanag na mayroon siyang sariling paraan. Natawa si Xiao Chen sa mungkahi ng Heavenly Pixian King, at kanyang sinabi na kung gayon ang kaso, si Black ay mukhang makakakuha ng maraming pagkakataon, agad din niya itong tatawagan patungo dito. Maya-maya pa ay nakarating na ang dalawa sa lugar ng Pixian. Nagulat si Qin sa mga nangyari dahil hindi lamang natapos ng kanyang elder brother ang pagsubok, ngunit naging isa din itong Panginoon ng tribong Pixian. Nakangiti naman siyang sinabihan ni Black, na base sa hitsura mo ngayon ay parang hindi mo pa nakikita ang totoong mundo. Marami pang bagay ang gugulat sa iyo sa hinaharap. Sa loob-loob din ni Black ay natatawa niyang sinabi na kung malalaman nito sa hinaharap na ang Tianjin Pavilion ay pagmamay-ari din ni Xiao Chen, ay hindi niya alam kung matatakot ba ito o mahihimatay sa isang lugar. Pagkatapos ay lumapit na si Black kay Xiao Chen. Sinabihan ni Xiao Chen si Heavenly Pixian King na maari na silang magsimula ngayon. Agad naman na sumang-ayon si Heavenly Pixian King. At sinimulan ang pagpasa ng kanyang teknik kay Black na ikinagulat ni Black sa bilis ng pangyayari. Ngunit gaya ng inaasahan ay hindi ito gumana kaya agad na nagbigay ng hudyat si Heavenly King sa kanyang mga lahi upang simulan nila ang ritual. Inilabas ng mga Pixian ang kanilang mga aura ng sabay-sabay. At naglabas ang bawat isa ng dugo upang gamitin sa kanilang gagawing ritual. Sinabi ni Heavenly Pixian King na ang banal na kapangyarihan ng Pixian tribe ay hindi maaring matutunan ng ibang tribo kahit na ano, maliban na lamang. Dito naunawaan ni Xiao Chen ang paraan na sinasabi ni Heavenly Pixian King, kaya sinabi niya na kung ito ba ang blood exchange. Nagagawing miyembro si Black ng Pixian tribe. Samantala, sa mga sandali namang ito ay nagsimula ng magsama-sama ang mga dugo ng Pixian. Makalipas pa ang ilang mga sandali ay natapos na ito. Agad naman na kinuha ito ni Black gamit ang kanyang bunganga. Nang malunok niya ito ay agad na nagkaroon ng reaksyon ang buo niyang katawan. Habang nagpapatuloy sa pagbabago ng anyo si Black ay pinasalamatan niya si Heavenly Pixian King. Tinanong ni Heavenly Pixian King si Xiao Chen kung ano ang susunod nitong plano. Ipinikit ni Xiao Chen ang kanyang mata at kanyang sinabi na natural, ipagpapatuloy niya ang pagpapaunlad ng kanyang antas sa cultivation. At nakapagdesisyon na din siyang lumipat sa susunod na lokasyon. At ito ang tinatawag na Four Sacred Peaks. Nang marinig ni Qin ang sinabi ni Xiao Chen ay kanya itong ikinagulat. Dahil dito ay napatingin sa kanya ang dalawa. Nakangiting sinabi ni Heavenly Pixian King na umaasa siyang magtatagumpay ang kanyang Panginoon. Nagtanong naman si Black nakakatapos lang sa kanyang pagpapalit ng anyo na kung ano ang Sacred Peaks. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na sasabihin niya ito mamaya sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay. Pagkatapos ng mga sandaling ito ay nagpaalam na si Xiao Chen kay Heavenly Pixian King. Agad naman na lumuhad ang lahat bilang pagbibigay ng pugay sa kanilang Panginoon habang naglalakad paalis ang tatlo. Nang makalayo na ang tatlo ay napangiti na lamang si Heavenly Pixian King dahil sa wakas ay natapos na ang misyon ng kanilang ninuno at ang pagbabalik ng nakasaad sa Propecia. Habang ang munting Pixian naman ay hindi pa din maunawaan ang mga nangyayari at sa biglaang pag-alis ni Xiao Chen na dapat ay plano niyang pakasalan. Makalipas ang ilang mga sandali ay tuluyan nang nakalayo ang tatlo sa lugar at patungo na sila sa bago nilang destinasyon. Nagsaad si Black kay Xiao Chen na sabihin na sa kanya ang patungkol sa Four Sacred Peaks. Inutusan naman ni Xiao Chen si Qin na magsalita na ito patungkol sa Four Sacred Peaks.
Agad naman na ipinaliwanag ni Chinren na ang Four Sacred Peaks ay isang hanay ng mga bundok na nag-aruga sa apat na sagradong halimaw. Nagulat naman si Black nang kanya itong marinig, kaya tinanong niya si Chinren na kung sino ang mas malakas o mahina kaysa sa Pixian Heavenly King. Kung nag-iisa lang ito, natural na mas malakas ang hari ng langit na Pixio. Ngunit sa pagkakaisa ng puso at isipan ng apat na sagradong halimaw, at sa kanilang sabay-sabay na pagkilos, pinangangambahang kahit ang hari ng Pixio ay mapipilitang tumakas sa takot. Ang apat na sagradong halimaw ay apoy, kahirapan, at kababalaghan. Nandito ang Muyukilin, 9 Heavenly Phoenix, at 9 Ghostly Sharks. Bahagyang nagtaka ang dalawa dahil sa pamilyar sa kanila ang 9 Heavenly Phoenix. Sinabi ni Xiao Chen kay Black na tama ang iyong naalala. Sa tunay na mundo ng martial arts, nakatagpo na sila ng mga taong may dugong nagmula sa siyam na makalangit na phoenix. Gayunpaman, ang siyam na makalangit na hari ng tunay na martial realm ay malayo pa sa banal na kawalan ng nilalaman. Tinanong naman ni Black si Chinren na kung gayon, mayroon din bang katulad na pamana ang apat na sagradong taluktok tulad ng Tribong Pixian. Mariin namang itinanggi ito ni Chinren. Nasabik naman si Black nang kanya itong marinig kaya sinabihan niya si Xiao Chen na magtungo na sila roon. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Chinren na ang apat na banal ay orihinal na iisa, ngunit dahil sa ilang kadahilanan, napilitan silang maghati sa apat. Kaya't may iniwang mga salita ang apat na banal, sinumang makapagbubuklod muli sa kanila bilang isa ay maaaring magamit ang kanilang kapangyarihan. Nagtanong naman si Black kay Xiao Chen na kung mayroon ba itong solusyon. Hindi sumagot si Xiao Chen sa tanong ni Black bagkus ay napangiti lamang ito. Sa kabilang banda naman sa Shenshu Continent Desert, na kung saan nandito si Wu Aofei na nakaharap sa kanyang artifact. Sa mga puntong ito ay labis na ang inis niya dahil sa hindi niya matagpuan kung nasaan si Xiao Chen. Sa kanyang labis na inis ay napapamura siya at malakas na hinampas ang kanyang mga kamao. Naiinis din niyang sinabi na kung gusto ba nitong mapahiya siya sa harap ni Li Junhua. Ngunit hindi siya papayag na mangyayari iyon. Sa kabila ng kanyang desperasyon ay ginamit niya ang kanyang dugo at inilagay sa artifact. Pagkatapos ay pinaghahampas niya ang kanyang dibdib. At biglang lumabas ang isang divine stone sa kanyang bunganga, na naglalabas ng magkaibang enerhiya, na pumasok sa loob ng artifact upang matugunan ang kanyang nais. Maya-maya pa ay biglang nagkaroon ng matinding reaksyon ang artifact kasabay ng pagsigaw ni Wu Aofei na ipakita ito sa kanya. Matapos ang matinding reaksyon ng artifact ay lumabas na ang resulta na gusto ni Wu Aofei. Dahil dito ay napatawa siya ng malakas, at kanyang sinabi na hindi sulit na binali niya ang sarili niyang mundo, upang sa huli ay magbunyag lamang ng isang pahiwatig sa kanya. Napapangisi din siya nang nalaman niyang nasa Four Sacred Peaks ang ating bida. Pagkatapos ay kanya nang inalis ang kanyang artifact. Gaya ng sinabi ni Li Junhua, ang tanging alam lamang niya ay inapo ang ating bida ni Han Yuan. Matapos niyang magsalita ay agad na siyang umalis. Balik sa ating bida na kung saan nasa Four Sacred Peaks na ang mga ito, at sa mga puntong ito ay nagpahinga muna sila sa mainit na lawa. Nagtanong si Chinren kay Xiao Chen na kung hindi ba ito nakakaramdam ng init. Sinabi naman ni Xiao Chen na kapag payapa ang puso, likas na malamig ang isipan. Sa loob-loob naman ni Chinren ay kanyang sinabi na naniniwala siya sa kasamaan ng kanyang big brother. Bigla namang nagkagulo ang mga ibon dahil sa matinding aurang biglang nagkalat sa lugar. Napansin din ni Xiao Chen ang aurang ito na papalapit sa kanila. Kaya sinabi niya sa dalawa na mukhang dumating na ang kanilang hinihintay, sa likod nila ay makikita ang isang anino ng isang nilalang. Nang makalapit ang nilalang sa kanila ay bahagyang natigilan ang dalawa habang si Black naman ay namangha. Nagulat si Hao dahil may nauna nang naligo sa kanyang paliguan. Sinabihan niya si Xiao Chen na mukhang sinakop na nito ang paliguan niya, nakiusap din si Hao na kung maaari na ba itong umalis. Samantala, magkakaibang reaksyon naman ang ipinakita ng tatlo kay Hao. Sa reaksyon naman ng tatlo ay nahiya si Hao kaya naman sinabi na lamang niya na kung ganun ay maligo muna ang mga ito at babalik na lamang siya mamaya. Agad siyang tumalikod sa tatlo upang umalis na muna. Ngunit agad naman na tumayo ang ating bida upang magsuot ng kanyang damit. At pinaghintay si Hao ng ilang sandali, napahintong naman si Hao sa pagpigil ni Xiao Chen.
Napasigaw naman si Chinren dahil sa kinakabahan siya sa padalos-dalos na kilos ng ating bida. Ngunit nakaramdam naman si Xiao Chen ng matinding aura na kanyang ikinagulat. Nagsaad ito kay Hao na dumating siya upang maligo din kasama niya. Bahagyang nabahala si Hao at kanyang nasabi na ang kanyang nakatatandang kapatid ay nandito na. Kaya naman agad niyang sinabihan ang tatlo na umalis na ang mga ito ng mabilis. Dahil sa masama ang ugali nito, nagulat naman ang tatlo ng kanilang marinig na parating na ang nakatatanda nitong kapatid. Ngunit bago pa man sila makakilos ay nakarating na ito. Agad din na napansin ng Qilin ang amoy ng Pixian tribe kay Black. Nakilala ng dalawa kung sinong nilalang ito. Nagtanong naman si Muyo Qilin sa kanyang nagbabagang kapatid na kung anong nangyayari. Subalit kakaiba ang naging reaksyon ng tatlo kay Muyo Qilin. Napangiti si Xiao Chen dahil ang kanilang pagkikita ay talagang kakaiba sa pagkakataong ito. Magsasalita sana si Hao patungkol dito ngunit lumapit na si Muyo Qilin kay Xiao Chen. Dahil sa nakita niya si Black na nasa ulo ng ating bida na may amoy ng Pixian. Sinabihan niya si Black na kung kailan pa naging ganito kaliit ang tribong Pixian. Talagang pulala na sila sa bawat henerasyon. Natawa naman ang dalawa sa sinabi ni Muyo Qilin dahil sa kung susumian ay mas maliit pa ito. Agad naman na bumaba si Black upang lapitan niya si Muyo Qilin. Tumayo din siya at sabay na sinabi na ang lakas naman ng loob nitong sabihan siyang maliit. Hindi naman ito itinanggi ni Muyo Qilin at sinabihan pa niya si Black na kung hindi ba ito nasisiyahan. Sinabihan naman siya ni Black na lumapit ito sa kanya at tignan nila kung sino ang maliit sa kanila. Napangiti naman ng sarkastiko si Muyo Qilin sa sinabi ni Black. Sa loob-loob naman ni Chinren ay kanyang nasabi na hindi ito maganda, dahil ang pinakakinaiinisan ng Muyo Qilin ay ang may kumpara ang laki nito sa iba. Matapos niyang mag-isip ay agad siyang lumayo. Habang si Black naman ay inasar pa niya si Muyo Qilin. Ninas na ito at naglabas ng kanyang aura habang kanyang sinasabi na ang pinakakinaiinisan niya ay kapag mas matangkad ang iba kaysa sa kanya. Sa lakas ng aurang inilabas ni Muyo Qilin ay tumilapon ang tatlo na parang inatake na sila ng direkta. Nabahala si Chinren dahil sa ito ang ikinababahala niya kanina. Ngunit agad naman na nilabanan ni Xiao Chen ang aura upang makausap si Muyo Qilin. Nagtaka naman si Muyo Qilin sa paglapit ni Xiao Chen. Itinaas ni Xiao Chen ang kanyang kamay at kanyang sinabihan si Muyo Qilin na huminahon lamang ito, dahil naparito sila ngayon upang tulungan itong pag-isahin ang apat na banal. Ngunit sinabihan siya ni Muyo Qilin na maraming taon na ang nakalipas. Napakaraming matatapang na salita ang binitawan, ngunit hanggang ngayon, silang apat na magkakapatid ay hindi pa rin magkaisa dahil sa kanilang mga lumang kaugalian. Napangiti naman si Xiao Chen sa sinabi ni Muyo Qilin. Napansin ito ni Muyo Qilin kaya bahagya siyang napaisip. Matapos niyang pag-isipan ito ay kanyang sinabi kay Xiao Chen na ayos lang, dahil nandito ka na, subukan natin at tanggapin ang ilang pagkatalo. Sinabihan din niya si Hao na pag-uusapan na lang nila ang pagligo mamaya. Dahil kailangan nilang umalis ngayon. Agad naman na sumunod ang tatlo upang doon simulan ang pagsubok ni Xiao Chen. Habang nakasunod sila ay sinabihan ni Black si Chinren na sobrang bilis mong tumakbo ngayon lang. Sa sinabi ni Black ay nahiya si Chinren kaya sinabi niya na isa lamang itong likas na reaksyon o instinktibong tugon. Napabuntong hininga naman si Black sa palusot ni Chinren. Agad din siyang pumunta sa ulo ni Xiao Chen upang magtanong. Tinanong niya si Xiao Chen na kung sigurado ba ito. Agad na sumagot si Xiao Chen na hindi dahil ang mensaheng iniwan ng banal na Panginoon ay binanggit lamang ang pagkakataong ito, ngunit hindi ito isinaad ng detalyado. Makalipas ang ilang mga sandali ay nakarating na sina Xiao Chen sa tuktok ng Sisengpik, na kung saan nasa harap na din nila ang dalawa pang nilalang. Nagsaad si Nine Heavens Phoenix sa kanyang nakatatandang kapatid, na kung maaari ba nitong itigil ang pagdadala ng mga tao rito. Dahil ilang tao na ba ang dinala mo sa loob ng mga taon? Sinang-ayunan nito ni Nine Ghostly Jaos na tama ang kanyang ikalawang kapatid na babae, dahil isa lamang itong pag-aaksaya ng oras. Ngunit hindi sila pinansin ni Muyo Qilin bagkus ay ipinaliwanag lamang nito kay Xiao Chen na orihinal silang isa sa apat na banal, ngunit dahil sa isang pagbabawal, nahati sila sa apat. Ang pagbabawal ay nasa taluktok ng bundok na iyon. At maari na itong subukan ni Xiao Chen ngayon. Agad na sinabi ni Xiao Chen na kung ganun ay pupunta na siya roon.
Sinabihan din niya si Black na sumama ito sa kanya. At manatili muna si Chinren at makipaglaro sa 4 na banal pang samantala. Naging bato naman sa takot si Chinren ngunit wala siyang magawa dahil utos ito ng kanyang big brother. Kaya naman napaluhod na lamang siya sa takot dahil nasa likod niya ang 4 na nilalang. Umiiyak din niyang sinabi na kung sino ang magliligtas sa kanya. Samantala, nakarating na sina Xiao Chen sa tuktok ng bundok na kung saan nakatayo ang isang haliging puno ng tala. Nagsaad si Xiao Chen na mukhang ang pagbabawal na ito ay ang batong haliging ito. Agad din niyang inutusan si Black na subukan niya ito. Agad naman na nagpalit ng anyo si Black at tumalon sa haligi upang gumawa ng kanyang atake. Gamit ang kanyang bunganga ay kinagat niya ang haliging bato. Ngunit sa kanyang ginawa ay nabali ang kanyang ngipin. Kaya naman agad siyang bumalik sa kanyang maliit na anyo at dala ang pinsala sa kanyang bunganga. Inihanda naman ni Xiao Chen ang kanyang kamao at kanyang sinabi na mukhang hindi epektibo ang pamamaraang ito. Matapos niyang magsalita ay inatake niya ang haliging bato gamit ang kanyang suntok. Ngunit sa kanyang ginawa ay wala ding naging resulta, kaya sinabi niya na hindi rin ito gagana. Mukhang hindi epektibo ang paggamit ng dahas. Napaisip siya na pero kung ganoon din lang, kung epektibo ang paggamit ng dahas, bakit hindi pa rin nagkakaisa ang 4 na banal hanggang ngayon? Inilabas niya ang kanyang Scorching Sun at tinanong niya ito na kung mayroon ba itong ideya. Agad na lumapit ang kanyang Scorching Sun sa haliging bato. Nabahagya namang ikinatuwa ni Xiao Chen dahil mukhang may paraan ang Scorching Sun. Ngunit ilang sandali ay dahan-dahan na lumiit ang Scorching Sun, senyales na wala din itong nagawa. Dismayadong sinabi ni Xiao Chen na sa ilalim ng nag-aapoy na sinag ng banal na araw, masyado kang walang kakayahan. Ngunit mukhang may kakayahan si Xinyang Riang na basagin ang pagbabawal, ngunit hindi pa ngayon. Sayang, mukhang babalik siya ng walang anumang tagumpay. Babalik na lang siya sa hinaharap kapag mas malakas na ang kanyang cultivation. Sinabihan niya na din si Black na umalis na sila, ngunit sinabi ni Black na wala na ang kanyang mga ngipin. Subalit sinabihan siya ni Xiao Chen na babalik din ito mamaya, kaya umalis na sila. Samantala, sa ibaba ay nakaramdam ang 4 na banal ng matinding killing intent na nagmamula sa kalangitan at papalapit ito sa kanila. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Kahit si Chinren ay naramdaman din ito kaya nasabi niya na kung ano ang nakakatakot na pressure na ito. At sino ang nilalang na ito? Nakilala ng 4 na banal ang dumating na tinawag nilang Wu Aofei. Nang makababa si Wu Aofei ay tinanong niya ang 4 na kung nasaan ang ating bida. Nagtataka si Chinren na kung ito ba ay ang kalaban ng kanyang big brother. Ngunit napaisip din siya at natatawa niyang sinabi na naglakas loob siyang pumunta sa 4 na sagradong taluktok upang magtanong. At ang lalaking ito ay mukhang naiinip na siya sa buhay. Alam naman ng lahat na walang sinumang nangangahas kumilos ng pabigla-bigla sa loob ng 4 na sagradong taluktok. Ngunit mali ang kanyang inakala dahil walang pagdadalawang isip na sinabi ng 4 na banal kung nasaan ang ating bida. Sa kanyang gulat ay napatanong siya na kung sino ang lalaking ito. Dahil ang 4 na banal ay talagang naduwag. Napangiti naman si Wu Aofei sa mabilis na sagot ng 4 na banal. At agad siyang umalis patungo kung saan naroon ang ating bida. Habang si Moyo Kilin naman ay nagtataka at walang ideya kung bakit hinahanap nito ang ating bida. Sinabihan din niya si Chinren na ang taong iyon ay si Wu Aofei, ang disciple ng Evil Hand Yama. At hindi nila ito kayang galitin. Nanlaki ang mata ni Chinren nang marinig niya na ang lalaking iyon ay disciple ng Evil Hand Yama. At sa loob-loob niya ay nasa panganib ang kanyang big brother sa pagkakataong ito. Samantala, paalis na sana ang dalawa sa harap ng haliging bato. Ngunit naramdaman nila ang matinding killing intent na patungo sa kanila. Tinanong ni Black si Xiao Chen na dumating ba ang pamilyang Li upang kumatok sa inyong pintuan. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang amoy ay hindi mukhang ganoon. Binalaan din niya si Black na nandito na ang nilalang na ito. Nanatiling nakatayo si Xiao Chen habang pinagmamasdan niya ang pababang si Wu Aofei. Nang makababa ito ay galit itong nagtanong na kung siya ba si Xiao Chen. Hindi naman ito itinanggi ni Xiao Chen at mabilis niya itong sinagot na siya nga ito.
Nang marinig ito ni Wu Fei ay mas lalo siyang nanggigil dahil sa walang pag-aalinlangan na sumagot ang ating bida. Agad niyang pinakawala ng kanyang atake habang kanyang sinasabi na mamamatay na ang ating bida sa ngayon. Hindi na iwasan ni Xiao Chen ang mabilis na atake na parang sa isang iglap ay nasa katawan niya na ang patalim. Naglabas din ito ng matinding lason at nang makita ito ni Black ay nabahala siya. Habang si Wu Fei naman ay napangisi dahil sa matagumpay ang kanyang ginawa. Sa galit naman ni Black ay agad siyang nagpalit ng kanyang anyo. At mabilis na umatake ngunit napansin siya agad ni Wu Fei. Kaya naman bago pa man siya makalapit ay nabigyan na siya ng matinding atake sa kanyang mukha. Ngunit nakakita naman ng pagkakataon si Black upang bumawi ng kanyang atake. Nagawa niyang kagatin ang paa ni Wu Fei na labis na ikinagalit nito kaya tinawag siyang isang hayop. Inatake niya si Black sa bunganga upang makawala siya sa matinding pagkagat ni Black sa kanyang paa. Pagkatapos ay hinawakan niya si Black at malakas na inihampas sa lupa na dahilan upang mapasukan ng dugo si Black. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang tuon kay Xiao Chen na hindi pa din makagalaw. At sa isang iglap ay muli niyang inatake si Xiao Chen gamit ang kanyang matutulis na bagay sa kanyang kamao na muling hindi naiwasan ni Xiao Chen dahil sa hindi siya makagalaw sa puntong ito.